Subject matter sa isip ko problema may sambil dyan natin ako hindi na ako bakit ko nagkakaturma dito na lang tayo rin ito yung mga issue na malapit sa tao. Bilang hirapan sa puso ko. Walang nakaharap ng ilaw kayo. Kaya nakaharap din. Patay yung chandelier mo. Dapat doon. Oo, dapat naka-on yun eh. Wala nagsasabi. I would like to Dapat nag-a-advise na yung life lang. criticize Akala ko sa akin na. what you know whatever you do it sa nagyang ka sa gobyerno ikaw yung magdadala ng ikaw yung timor talagang mahirap and I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng Parang nasa ano kami. Yung nasa maisog lang kami noon will take time. So the further thing, itong sa panahon na patong, yung solusyon, mahina ang Light. Ilaw, hindi mic, ilaw, hindi mic yan. Kanina pa eh. Meron pa lang. Yung chandelier, buksan. Kulang pa sa ilaw. Ilaw. Kalumutan ko doon siya. I love you, Tay! Well, sa madaling sabi, maraming issue. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and up, and nahihirapan po ang Pilipino to cope. Bukang hindi niya kaya na habulin yung president. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Kasi anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong
presyo o the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, palagay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things. Pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Ayaw ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin ito yung kapalit. Easier for you to find employment or jobs now than before. Did go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahapon. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon
Kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, well, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, umiganoon ako. Bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa pithitan. Kasi yung mga pulis, pati military, medyo because of the incongruity. Hindi mo kasi meron isang presidente na talagang banal. Buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulur si Marcos. I love you, Tay! Maybe constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Rosin! Hindi, nakatindig lang yan sa kwarto niya. Ganun na siya kayo. O natutulog. Ganito na lang. Marami na yung problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganun ang nangyari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you are doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun ni Duterte, mahina kasi gano'n, well, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Yes! 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 At tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Yes! Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede natin gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya, I don't know how it operates now.
But if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya iyakapin yung mga babae. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae na yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing na. Alam mo, isang tao, importante talaga ko. Importante ko. Baski kami, alam namin, baski yun nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision at nakita ko. As a matter of, hindi man kailangan sabihin, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong ako nakakakibuloy. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator, was the moral values, pati marunong bright. Yes. Talagang bright yan si Pastor. Yes! Pastor Kibuloy, number 53. Hindi lang yung parinig ka rin, Pastor eh. Ang yung sinasabi, ganon, ang mga apostoles, ang mga alam apostoles niya, politika ito eh. So, si Pastor Kibuloy, para sa Senado. Pastor Kibuloy! Itong tao na ito, sunod na sinasabi ko, humahanga talaga sa integrity, pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Kapag nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but yung the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, eh talagang is one of the upright na tao na ano. Bira mong
makikita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi yung mga bright, mga gago eh. Yung haluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilib ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yun, sir. Hindi ka bilang, alam na hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para Patayin! Makapatay tayo na ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Iiyak na naman. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero sorry na, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabukin na lang natin yung Threat na naman. itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Abogado, sa trial, maybe sa social life niya, siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yun, yan ang bukabata talaga sa iyo. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat pakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibadera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Baliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro may asawa ka naman, no? Si Jimmy. Ayun mo tayo. Kaya kayang talit-silit ang buhay. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba? Sitwasyon sa... I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very almost sad. Itong PDP was a creation of the politicians
mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Hindi ko na... Kaya kailangan alagaan natin ng husto ang political ang wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala akong malis yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Kasumay. Huwag, tama na. Huwag na kayo mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go-go-go. Lawyer, almost to the point of impatient yung ano niya. Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan na very long time ago, na hindi ko naman pa, may ambition siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his key interest na sa kikita ko yung pagsasalita niya. So, kita kami few days before the filing. I passed by a caller, nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip the thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Pwede teng lunggo na yan. Sino rin ilunggo? Ilonggo ka daw. Hindi yan makita layo.
Pinag-call mo na si para may hindi naman sa pangalan. It's not because I'd like to gusto ko rin talaga na may representation ng Western. Dapat lang. Magpapanalo tayo na para alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na patakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Nakakamot ako eh. Tumakat dito yung may pera ko mo. May magkain tayo niya. Ito ang magastos. Wala pa akong napunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aim was a military. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so ito, so parang maluwang na pakisama niya civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Kalili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, umatay. So, punta ko sa dito, nagsalok lang ng bola, namatay. So, yes, Mayor. Ang bola, putaw, bakal. Yung bola naman. O bakit namatay? Kasi pagsalo, bakit talagang sinadya na nilakasan ng gusto? Baka may pustahan sila ng laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Kaya tumakilid na lang palawan. Eh, kasi doon namatay, hindi ako napapatawa, yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang siya. Hindi ako. Mayor ako, kung siya mo patay dyan, buwan. So yun, chief of police. Pinakamatagal kasi alam mo, meron dyan, bago rin akong mayor noon, kag-graduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa.
Doon sila nag-setting. Kaya malapit talaga sa akin sila to. Hindi sabihin bata-bata, tao-tao. Kaibigan. Kaibigan na ano nang maidugtag ko sa punto? Video? Kanina yun? Bakit minsan itong mga putang inang kriminal Pato! Gusto ko nung putang ina yan, pabalik-balik yan sa gawin mo. Yes, sir. Yung sir, magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sarap pa naman ang, alam mo, sa totoo na, magprang-prang ka. Walang sundalo na hindi mo. Walang sundalo na hindi pumunta. Baski na walang uto sa kanila. If you are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Nakarecord yan sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabi mo, pagdating ng promotion conference, kaya ba nito? Tanong niyo, rate marami. Rate 4. Panlima. Siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Tanong yan. Ngayon, umasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ako mong sabi. Pag medyo magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos. Lahat yan, walang ano. Lahat, as lahat. Baka ano kayo. Pero yung extra judicial killing, wala na tayong extra. Killing lang. Ewan, sino nag-invento yung putang yan? Bakit maging extra yan? Ano yan? Puta? Lahat sundalo. And, nandito na lahat. Nandito na lahat. Kompleto na lahat. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako na. Maka-Duterte ito eh. Yes. Talagang maka-Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Sabi ko niya, balang araw makakuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Huli yung huli. Talagang huli na yun sila mo. Ito yung may taong may social confiance. Ay yung arte-arte siya, wala yan. Kausapin mo yung tao yung tapos na yung trabaho niya ng acting. Gaya dito na yun. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yung drama. Frank ka ito kung kilala niya ito Frank ka na tao yan. Diretso. Yan na gustuhan mo.
So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Karaman tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon. Baka pupunta lang, kung pupunta tayo lahat, pupunta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Bongga, punta tayo doon sa ticket. Isa sila. Yun na ibig sabihin. Magkaisa. Hindi pwedeng watak. Diba? Yun yung ibig sabihin niya. Si Jun Ibasco, ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag ng kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute ko yun. Robin. Pero, kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Baste! Mayor Baste! Pasa mo na lang doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero huwag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Hiwalay. Mahirang layo kung magsalita si Bakit. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige, dasal. Mahulog sana yan. Wala na mga tao. Intervals, interspers. Ito kaya ng Mindanao. Actually, hindi na ako naglulungan. Parang, kung umano kayo sa Davao, kindly drop by outlet. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. Yan! May printing, walang problema nito sa propaganda. No, pinagkamarkingan sa Mindanao, printing press niya. Kung sabihin mo lang na kalahati nito kaya niya, kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. So seriously now, magaling. I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya may demokrasya because there is a periodic election. The president, you have served there for about 6 years in Alaska, another one. And for the mayor,
and the rest of the officials of government. Talagang elected. Mabuti yan. So it is intended, ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yung papasok. Huwag rin yung ano yan. Maski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari na, sisirain lang ang bayan natin. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang pero kung kilala ko natin itong mga tao na ito, walang ano ito. At least may, lalo na ito si Tony Marculeta. Parang pare ito eh. Ito. Nagkamali ito ng trabaho. Pare sana ito pero iglesia. Pastor na. Kung magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yun. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan ibiganin mo na lang. Baka ma-encuentro mo ito sa korte, puta na baga ilang paso ka. Kunting awa naman. Attorney Lambino, yun ang talagang tagal na trabaho ito sa PDP. A very quick man. Talagang naghintay lang sa panahon. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni Jun Ibasco. Yan si Jun Ibasco, yan ang noon pa. Noong mayor pa ako, siya na yun. Hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? Jun, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagplenong ito sila sa Tunog Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka gano'n. Takot yung hindi nila akong gibang. Takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, no? So, pinapasa sa akin sa chief. So, ako nag-iimbestiga. Sabi naman, may nahuli daw marami. Nag-trip ako. Nagsambahan. Mga mabigat na sa Mindanao. Yung walang tubig dito eh. Mga komunista. Nahuli lang sila. Nung pumunta ako sa kampo sa pulis, tinuturo yan siya. Yan sila. Opo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, Ikaw lang. ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Gawin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatay namin ito.
Dalawang pare yun, Father Quezon, pati Father Ivan. NPA talaga yun. NPA talaga. Huwag na tayong drama. So, gustong ganunin ng pare yan. Kung ano yun, damay pa ako yan. Imbestiga ka ng, imbestigahin mo yung totoo lang. So, ma-detain siya. At yung one day, nalaala ka ninyo yung inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalan lahat ng komunista, pinalapat sa kulungan. Si John, isa. Wala sila mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organisasyon. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano gano'n. Pag ganyan yung mga pare na ano, talagang kung sponsor ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization. So, kinuha ko yan. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. So, ganon ba yun? 25, 30 years. Gala, from a NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa yung mga military naman. Sabi ko, tindihin niyo. In-release eh. Wala tayong magawa. Wala mapagkahan yung mga tao. Kaya yung mga asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Kaya totoo, ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayon kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na yung si Duterte komunista yan. Ang totoo niyan talaga. Baski hindi pa sila nahuli. Ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, i-istorya na natin ng imperium. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi ng Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayo magboto dyan kasi komunista.